Ako, I will even say na ang scriptwriter si Sunny Trillanes sa politika na hindi pinagplanuhan. Itong nangyari kahapon ay pinagplanuhan. Ay, magandang hapon, Admar. Magandang hapon sa iyong mga tagapakinig. Nakapanood ka ba sa Sarsuela? Ano ba nga masasabi mo doon sa Quadcom hearing? Kasi una, inimbita, hindi dumalo si PRRD kasi sabi nga niya na, oy, enough na yung nasa Senate. Tapos, nag-imbita ulit, no? Nagbabaka sakali, si FPRRD naman, nagsabing dadalo na siya. No? Tapos, biglang kinansela yung pagdinig. Tapos, naisip ulit nila na, ay, ituloy na lang natin. Ano masasabi mo dito sa Atras Abante? Well, sa tingin ko, Admar, kaya nagkaroon ng atras abante kasi gusto nilang i-control yung naratibo. Palagay ko, pinag-aralan nila ng maigi kung paano madidiin si dating Pangulong Duterte sa issue ng EJK. At lumalabas nga na dito sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng surprise resource person, ang datihang Senador Sunny Trillanes, na wala namang bagong pinakita, wala namang bagong sinabi. Same na mga allegations. Pero bago pa ba siya? Kasi may ulat akong nabasa na nandun na pala siya sa every quad committee hearing. Namamataan daw siya dyan sa Kamara. So, ano ba siya? Nangangampayang. Alam ko, Quezon City yung Kamara. Hindi yan Caloocan. Oo, hindi Caloocan. Tama yan, Admar. Alam mo, makikita natin na kasama siya sa ang sabi ko nga, scriptwriter sa nangyayari. Bakit napakahalagang i-point out na ngayon lumabas siya, nag-oath siya, at inulit niya yung sinabi niya noong 2016. Kung titingnan natin, ano ba ang naging role ni Senator Trillanes doon at Secretary De Lima noong 2016? Pumunta sila sa Davao hindi para alamin talaga yung DDS, dahil ang DDS naman talaga iba ang ibig sabihin sa Davao. Pumunta sila para maghalukay. Yung tinatawag na opposition research sa political management. Naghahanap ka ng pwede mong ipukol sa iyong magiging kalaban. So parte sila ng effort na mag-dig dirt para kay then Mayor Duterte dahil magiging kalaban ni at the time Secretary Mar Rojas. So para ilabas muli ang listahan ng bank account na lahat naman tayo nakakakita ano bang hitsura ng bank account, no, yung statement, ibang-iba dun sa kanyang pinakitang listahan. Kung titingnan ninyo, pwede pang ihalin tulad yung listahan na yan dun sa listahan na ginawa kay Chief Justice Corona, no? Kung natatandaan ninyo, yung kay Chief Justice Corona, pinagsama-sama lahat ng mga deposit, whether peso, dollar, or whatever. Pinagsama-sama, it created a list and it created an impact na ganitong kalaki ang pondo na pag-aari ni Chief Justice Corona. Ganon din ang inulit ngayong kahapon na makikita mo doon joint account daw, makikita mo doon mali ang pag-type ng pangalan, makikita mo doon walang account number. So ano yung listahan na yon, no? Ang Pilipino dapat maging mapanuri. Ano ba yung mga pinapakita na supposedly evidence? Admissible ba siya sa korte? Kasi ang alam ko, hindi pa naman nare-repeal ang Bank Secrecy Law. So para maghayag ang dating senador ng bank accounts, ang question doon, who allowed you to pierce these bank accounts? Ikaw ba ay AMLA? Meron bang inquiry tungkol sa dating Pangulo? Kasi kung titingnan mo at hindi mo alam ang kasaysayan, noong 2016 linabas na yan. At noong 2016 sinabi na kung mapoprove mong sa akin, o edi yung perang yan. So hindi ko maintindihan kung bakit
2024 na ngayon, mahigit na 8 taon, yung pa rin ang evidence. Kaya nakakatawa dahil binibigyan ng importansya ng House of Representatives ang isang katulad ni Sonny Trillanes. Kumbaga, walang bago doon sa kanya mga akusasyon, ganun pa rin, lalo na yung sa illegal na droga. Even before, natalakay din ito sa pagdinig, wala namang pag-usad ukol dito. Tsaka bumabalik yung videos niya, ha? Yung bago yung 2016 ata, during campaign siguro, na hindi corrupt si PRRD. Nabanggit niya, kumakalat ngayon sa social media at kung di ako magkakamali, tama ba na pumunta daw ito sa para hingin ang na maging katandem ni PRRD, no? Presidente, oo, tama yan, Admar, no? Yung recollection natin, meron kasing institutional memory. Yun ang kagandahan ng social media, lahat ng binigkas mo noong 2016 will haunt you. Ang nakakalungkot lamang dito, kung noong 2016 hindi siya nag-file ng kaso, at natapos ang administrasyon ng Pangulong Duterte at ngayon inaandyan na naman siya, saan ka naman nakakita anong klaseng paninirang puri itong ginagawa? Ang pagkakaiba lamang, ito ay nag-testify siya. So nag-oath siya at sinabi niya na totoo lahat ang sasabihin niya, at saka ang bago dito, hinayag niya na may mga ground siya for impeachment ng Vice Pangulong Duterte. So yun siguro ang bago, pero kung paano mo i-recycle ang 2016 quote-unquote evidence para sa Vice Presidente, yun ang hindi ko maintindihan kasi ini-invoke niya ang betrayal of public trust, sinasabi niya may plunder daw, pero kung titingnan mo yung ebidensya, asan doon ang plunder, nasan doon ang betrayal of public trust? Nung ginawa niya yung presentation niya ng 2016, ano ba si Vice Presidente Duterte, hindi ba mayor? So, hindi ko maintindihan yung lohika ng paggamit niya ng datos na alam mong hindi naman totoo at datos na alam mong lumang-luma na, pero ini-insist pa rin niya na yun ay makatotohanan at karapat-dapat sa ngayong panahon. Maling-mali yun. Tsaka sa haba na ng itong mga akusasyon na ito, bakit wala pang kaso na isinampa? Parang napaka-late na nga parang itiniming na nga ngayon, itong kaso na ito, lalo na medyo, alam mo na, yung pag-alyansa ng yung sa Uniteam, nagbago, parang sinamantala ito Dahil naiba na ang landscape ngayon. Dati, ang kalaban ng Dilaw ay itong Uniteam nga. No? Grabe nga itong Dilaw kumakabanat kay Bongbong Marcos mula pa noon, no? Noong 2016 na elections sa vice presidential. No? And ngayon, parang sila na ang Uniteam. At ang naging oposisyon na ay itong sa hanay ng mga Duterte. So kumbaga, hindi ito nagkataon lang, Prof. So, hindi yan nagkataon, Admar. Plinano, ako, I will even say na ang scriptwriter si Sonny Trillanes. He was aided, abetted, and enabled by the powers that be. And who would this be? I'm calling a spade, si Speaker. To a certain degree, ang mga tao sa Office of the President, hindi ko alam kung si Presidente Marcos alam ito o ang kanyang First Lady alam na ito, pero alam mo sa politika walang nangyayari na hindi naaalaman ng mga pinuno at walang nangyayari sa politika na hindi pinagplanuhan. Itong nangyari kahapon ay pinagplanuhan. Ang tingin ko lamang, nagulat sila sa reaksyon ng tao na may mga lumabas at sa tingin ko nagulat sila na pumunta dyan si Vice Presidente Duterte. Itong